Dante, gaano na ba katagal na nakabinbin yung mga kaso na yan sa DOJ at sino ang complainant sa mga kasong yan? John, ayon sa Department of Justice, ito ay nasa 4 na taon na, John, na nakabinbin itong mga reklamo laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy sa DOJ. Mabigat ang ebidensya kaya dapat kasuhan si Apollo Kibuloy. Ito ang nakita ng Department of Justice o DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa religious leader na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran sa ilalim ng petition for review. Ito ay nasa DOJ na mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, ipinag-utos na nila sa piskal sa Davao City na isampa ang kaso sa korte laban kay Kibuloy. Ito ay sexual abuse of minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nangyari umano sa Davao. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Pinakakasuhan din si Kibuloy at 5 pang iba ng qualified human trafficking sa Pasig City at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation. Paliwanag pa ng DOJ, ginawa nila ito habang wala pang extradition request ang Amerika laban kay Kibuloy. Sabi ko nga, usap tayo ng usap tungkol sa extradition, ngunit sa sarili natin bakuran, hindi natin inaaktuhan. Mabuti na aktuhan natin ito sa sariling bakuran natin. Ang nagreklamo June ay babae na 17 taong gulang pa lang umano nang mangyari ang sinasabing mga krimen upang aabuso na mahigit 10 taon na ang nakararaan. Nasa Maynila niya ito sa ngayon at handa naman ang DOJ na isailalim ito sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ para sa kanyang kaligtasan. Dagdag pa ni Remulla, binaliktad nila ang unang desisyon ng City Prosecutor ng Davao na nag-dismiss sa reklamo laban sa religious leader. Inaasahan din na hihilingin ng DOJ sa Korte Suprema na ang kasong isasampa sa Davao ay ilipat dito sa Maynila. Binigyang diin pa ng DOJ, walang issue ng politika dito sa kanilang naging hakbang. Nararating sa atin na abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Kapag naisampa na sa korte ang kaso, isusumite rin ng DOJ ang isang request sa hukuman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Kibuloy para mapigilan itong makalabas ng bansa na sa paniniwala ng DOJ ay nandito pa sa Pilipinas. Nagprotesta naman sa ngayon June ang supporters ni Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta sa kanya at sa SMNI. Ayon naman kay Remulla, karapatan nila ito sa ilalim ng Freedom of Assembly. June, bukas na nga nakatakda ang susunod na pagdinig naman ng Senado dito sa mga reklamo na pang-abuso laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang panayam kanina kay Senator Risa Ontiveros ay sinasabi nga nitong inaasahan nilang tutungo si Kibuloy dyan sa Senado dahil mayroon nang naisilbig sa kanyang sapina, which means na siya ay obligadong umarap sa pagdinig. Sa ngayon, John, dito nga sa Liwasang Bonifacio naman ay nagpapatuloy itong programa ng mga supporter ni Kibuloy at kabilang na nga dyan yung kanilang isinasagawa kanina na candle lighting. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Danto, isang pagkaklaro lang, medyo na-distract lang ako sa pakikinig kanina. Gaano na ba katagal itong kasong ito na sinasabi ni Secretary Remulla? Yung sinasabi ni Secretary Remulla, ito ay nasa mahigit 4 na taon na naka-pending, nakabinbin sa Department of Justice noong panahon pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inabutan na nila itong kaso na ito at wala pang naging desisyon. At dahil nga nagkaroon ngayon ng issue June ng extradition request mula sa Amerika, ang sinabi dito ni Remulla, kung sa habang tayo ay naghihintay ng sinasabing extradition request, bakit hindi natin re-reviewin yung mga kaso mismo dito sa ating bakuran o dito sa Pilipinas para mabigyan ng resolusyon. At kanina nga ay opisyal nilang inanunsyo na
binaliktad nila o pinagtibay nila na sinasabing may sapat na batayan, may sapat na ebidensya upang kasuhan sa korte si Apollo Kibuloy. June. Sabihin, dadaan pa ito sa piskalya. Tama ba, Dante? Bago talaga sa korte. June, tapos na sa piskalya ito. Actually, galing to sa piskalya. So, ang nangyari, dinismiss ng piskal dyan sa Davao City. So, ang ginawa naman ng complainant ay nagpetisyon siya, pinareview niya sa Department of Justice. Nung ma-review ng Department of Justice, sinasabi ng DOJ sa kanilang piskal, kasuhan ninyo itong si Pastor Apollo Kibuloy. So sinasabi dito ng DOJ, June, na mali yung pag-analisa o ginawang pag-analisa ng kanilang piskal doon sa nagiging kaso ni Kibuloy. So ngayon, binaliktad nila ang kaso ng kanilang piskal at ito ay iaakit na nila sa korte, June. Yan. So malinaw yung sinasabi mo na yan ngayon, Dante, dahil kanina medyo doon sa punto na yon talagang parang lumalabas, hindi pa nasa piskalya. Ibig sabihin, talagang nireview nila ng maigi para iakitan to sa tamang korte, Dante. Yes, John, tama, John. Na-review na ng DOJ, tapos na sa piskalya. Susunod ito sa korte na, at nasa korte na yan. Kung makakita naman ng sapat na batayan, ang ating korte ay dyan na inaasahan nating maglalabas ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. At isa dyan, Jun, sa mga kaso, itong qualified human trafficking ay walang piyansa. Jun. Dante, nagtatanong din yung marami, bakit ngayon lang? Apat na taon, sabi mo, di ba? Tapos, nakakailang taon na po ba si Secretary Remulla dyan? Bakit ngayon lang? Yes, John, alam mo, yan yun ang madalas tinatanong, bakit hindi pa nagkaroon ng resolution kaagad? Bakit hindi pa nadesisyonan kung kailangan bang sampahan ng kaso o hindi? Ang sinasabi naman dito ni Remulla ay baka kinakausap pa rin kasi nila, John, yung complainant kung talaga bang sa loob ng ilang taong nakalipas, desidido pa rin ba silang ituloy yung kaso. At ang sinabi naman dito ni Secretary Remulla kanina, nakausap niya yung complainant at yung kanyang abogado. Desididong magpatuloy ng kaso ang yung biktima at nasa isang taon pa naman nakaupo mahigit ang kumbaga si Remulla sa pwesto. So nagkakaroon ng pag-review, pagripaso ng kaso at after isang taon mahigit ay nagkaroon na nga ng resolution at sinasabi ng DOJ dapat kasuhan si Kibuloy dahil mabigat ang mga ebidensya na naipresenta o ibinigay noong nagreklamo laban sa kanya. Sure. Last na lang, Dante, yan ba mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy dyan sa Maynila? Gaano karami ba yan? At yan ba ay hanggang kailan sila dyan? Bukas ba? Kumbaga, aasahan ba sila ni Kibuloy kung pupunta man si Kibuloy doon sa Senado? Present din ba sila doon? Yes, John, wala pa tayong nakuhang estimate crowd kung ilan ito. Pero ang binanggit kanina nung marinig natin yung ilan sa kanilang mga speaker ay willing man daw silang magdamag. Willing daw silang kahit tumulan man o ano man ang mayayari na dito magpatuloy sa kanilang ginagawang rally, June. Pero nakita natin kanina candlelighting na at mamaya tatanungin natin kung talaga bang hanggang kailan yung gusto nilang manatili dito sa Liwasan Bonifacio para sa kanilang tinatawag na prayer rally bilang pagsuporta kay Kibuloy. At doon sa SMNI, yung kanilang kagustuhan ay maibalik na muli dito sa ere, June. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Maynila.